Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Ang aking babahagi sa inyo ngayon ay isang taxpayer na inassist ko siya noong second quarter 2024 sa pag-file ng kanyang quarterly income tax return 1701Q. Noong first quarter, meron siyang gross sales. Pero nitong second quarter, hindi na siya nakapag-live sa kanyang online shop. So, zero ang kanyang sales ngayong second quarter. Ang isi-share ko sa inyo, yung second page na lang ng 1701Q version 2018. Dahil marami akong recorded videos na hindi ko na-edit, so hindi ko siya na-upload. So para ma-minimize ko yung pag-edit, pwede ng second page na lang yung ipapakita ko sa inyo. Okay lang? 'Di ba? Para may isi-share ako sa inyo. So dito, ang form na gagamitin ay 1701Q version 2018 sa second page na ang taxpayer ay nag-avail ng 8% income tax rate. Siya ay nag-register noong April 10, 2024. Noong first quarter, nag-opt na ng 8% income tax rate. Ngayong quarter, zero sales. Dito sa item number 50, add taxable income from previous quarter. Ang taxable income from previous quarter, item number 51 ng 1701Q. Ang item number 51, yan yung gross sales noong first quarter na 21,857 pesos. So ngayon, ang cumulative taxable income is 21,857. Ang taxpayer ay self-employed individual, so allowed siya ng deduction up to 250,000 pesos. So, lagay ko lang yung total sales niya, 21,857. Number 53, taxable income to date is 0. Number 54, tax due is 0. So, ganyan lang kadali. Then, click Save. Click Validate. Validation successful. Click Submit Final Copy. Okay? Okay. Error. Submit lang ulit. Okay. Submit successful. A notification will be sent to your email. Please ensure that said email address is correct, then check your inbox including yung spam folder in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Okay. I-print din yung 1701Q at saka yung inyong email return receipt. That's all. Mayroon naman akong tutorial video kung paano mag-print ng 1701Q at iba pang forms. So, kung gusto nyong magpa-assist sa pag-file ng quarterly income tax return, pwedeng mag-avail ng 8% income tax rate ang isang self-employed individual. Meron kasi kaninang nagtanong sa akin, one-person corporation siya, mag-a-avail daw siya ng 8%. Sabi ko hindi pwede. Kasi ang 8% ay option lamang para sa self-employed individuals. Okay? Thank you so much for
watching my videos. Please share sa inyong mga community para marami po tayong matutulungan ng mga small business owners. Thank you so much. Bye!